Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga pag-ibig na akala natin ay perpekto, isang obrang pininta ng tadhana. Ngunit paano kung sa likod ng pinakamagandang larawan ay nagtatago ang pinakamatinding kasinungalingan? Samahan ninyo ako at sabay nating tuklasin ang kwento ni Laya, isang babaeng ibinigay ang lahat para lang matuklasan na ang paraisong kanyang itinayo ay isa palang hawla ng panlilinlang. Ang sutlang tela ng kanyang damit ay tila isang malamig na haplos sa kanyang balat. Hinaplos ni Laya magdiwang ang kumikinang na puting gown na nakasabit sa harap ng kanyang salamin. 10 taon. Isang dekada na ang lumipas mula nang isuot niya ang isa pang puting gown. Sa araw na isinumpa niya ang kanyang pag-ibig kay Isidro Montemayor sa harap ng dambana. Ngayong gabi, sa kanilang ika-10 anibersaryo, ang gown na ito ang kanyang isusuot. Isang simbolo ng kanilang matatag at masayang pagsasama. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa isip niya, umikot ang mga alaala, ang mga tawa, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, ang bawat pagsubok na kanilang nalampasan. Si Isidro, ang kanyang Sidro, ang lalaking bumuo sa kanyang mundo. Naalala niya ang gabing lumuhod ito sa kanyang harapan, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, sa kanilang paboritong dalampasigan. "Laya," sabi nito, habang hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng pinakamagandang singsing na nakita niya. "Sa piling mo, natagpuan ko ang aking kalayaan. Hayaan mong sa piling ko, maranasan mo ang walang hanggang pag-ibig." At sa loob ng 10 taon, pinaniwalaan niya iyon. Bawat araw sa tabi ni Isidro ay isang pagpapatunay sa pangako nito. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang biyanan niyang si Amaris Imperial, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang postura ay kasing tuwid at kasing tigas ng kanyang reputasyon sa mundo ng negosyo. "Laya, Hija, you look radiant," sabi ni Amaris, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May lamig sa tingin nito na laging nagpaparamdam kay Laya ng kaunting kaba. Handa na ang lahat sa baba. Ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating. Siguradong magiging usap-usapan ang piging na ito. "Salamat po, Mama," magalang na tugon ni Laya. "Gusto ko lang pong maging perpekto ang lahat para kay Isidro." "Alam ko," sabi ni Amaris, at may kakaibang diin sa huling salita. "Lahat ay para kay Isidro." Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas ng silid. Naiwan si Laya na may bahagyang pagtataka, ngunit iwinaksi rin niya iyon. Marahil ay pagod lang ang kanyang biyenan. Bumalik ang kanyang atensyon sa plano para sa gabing iyon. Mayroon siyang isang huling sorpresa para kay Isidro. Ilang araw na ang nakalipas, palihim siyang nagpalagay ng isang maliit na security camera sa study room ni Isidro. Ang plano niya ay i-record ang reaksyon nito mamaya kapag ibinigay niya ang kanyang regalo. Isang mamahaling relos na matagal na nitong pinapangarap, na nakatago ngayon sa loob ng isang libro sa estante. Gusto niyang makuha ang sandaling iyon, ang purong kagalakan sa mukha ng kanyang asawa. Umupo siya sa kanyang vanity table at binuksan ang kanyang laptop. Isang click lang at lumabas na sa screen ang live feed mula sa study room. Malinaw ang kuha. Kitang-kita ang malaking mahogany desk ni Isidro, ang mga estanteng puno ng libro. Ngunit walang tao. Bahagya siyang ngumiti. Mas mabuti para masigurong gumagana ang lahat. Tiniyak niyang nakaset ang recording. Nang akma na sana niyang isasara ang laptop, bumukas ang pinto ng study room. Pumasok si Isidro. Ang puso ni Laya ay bahagyang kumabog ng mas mabilis. Ang kanyang asawa, sa suot nitong tuxedo, ay napakakisig, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasunod nito si Bituin, ang kanilang kasambahay. Ang dalaga ay nakayuko, tila may hinahanap sa sahig. "Nasaan na ba kasi yun, Biti?" tanong ni Isidro
Ang boses ay bahagyang natatawa. Hindi ko po makita, sir. Baka po nahulog sa ilalim ng mesa. Sagot ni Bituin. Ang boses ay tila inosente. Pinanood sila ni Laya, naghihintay na umalis na ang dalaga para masimulan na ang pag-record ng kanyang sorpresa. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Lumapit si Isidro kay Bituin. Hinawakan nito ang babae sa braso at marahang itinayo. Hindi sila naghahanap ng kahit ano. Nagkatinginan sila. Isang tingin na kilalang kilala ni Laya. Iyon ang tingin na ibinibigay ni Isidro sa kanya sa mga sandaling sila lang dalawa. Puno ng pagnanasa, puno ng pagmamahal. Hindi pagmamahal. Imposible. Ang mga mata ni Laya ay nanatiling nakapako sa screen. Ang mundo sa paligid niya ay biglang nawalan ng tunog. Nakakita niya ang pag-abot ng kamay ni Isidro sa mukha ni Bituin. Hinaplos nito ang pisngi ng dalaga. At pagkatapos, dahan-dahan nitong inilapit ang kanyang muka at hinalikan ito. Hindi isang simpleng halik. Iyon ay isang halik na puno ng pananabik. Isang halik na nagsasabi ng isang lihim na kwento. Sa screen, gumanti ng halik si Bituin. Ipinulupot nito ang mga braso sa leeg ni Isidro, habang ang mga kamay naman ni Isidro ay bumaba mula sa mukha ng dalaga. Patungo sa baywang nito, hinihila ito palapit. Isang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Laya. Isang mahinang impit. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang perpektong mundong itinayo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap. Bawat alaala, bawat pangako, bawat halik na ibinigay sa kanya ni Isidro ay biglang naging isang kasinungalingan. Isinara niya ang laptop nang may nanginginig na kamay. Ang katahimikan sa kanyang silid ay nakakabingi. Sa labas, naririnig niya ang malamyos na tugtugin mula sa party. Ang mga tawanan ng mga bisita, ang lahat ay nagdiriwang ng isang pag-ibig na sa sandaling iyon ay nalaman niyang hindi pala totoo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa. Ngunit hindi siya humikbi. Ang sakit ay napakatindi. Para na siyang manhid. Ang nararamdaman niya lang ay isang nakakapasong lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang pinto. Bumukas ito. Nakatayo roon si Isidro, may pinakamatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Walang kamalay-malay sa mundong kanyang winasak. Mahal, handa ka na ba para sa ating gabi? Umakong muli ang boses ni Isidro sa loob ng silid. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pagmamalaki at saya. Walang bahid ng pagkakasala. Walang bakas ng naganap ilang minuto lang ang nakalipas sa kanyang study room. Para kay Laya, ang boses na yon na dati musika sa kanyang pandinig ay tila naging boses ng isang estranghero. Nangilabot ang bawat hibla ng kanyang kalamnan. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sampalin ang asawa. Gusto niyang isumbat ang lahat ng nakita niya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Humugot siya ng isang malalim at nanginginig na hininga at isinuot ang pinakamahirap na maskarang kailangan niyang gamitin sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Isidro. Pinilit niyang pakurbahin ang kanyang mga labi upang bumuo ng isang ngiti. Malapit na, mahal, sagot niya. Nagulat siya sa kung gaano kanormal pakinggan ang kanyang boses sa kabila ng pagguho ng kanyang mundo. Inaayos ko lang itong aking hikaw at sumakit ng kaunti ang ulo ko dahil sa pabango. Agad na lumapit si Isidro sa kanya. Ang paglapit nito ay nagdulot ng matinding pagduwal sa tiyan ni Laya. Hinawakan ni Isidro ang kanyang balikat. Mainit ang palad nito. Ngunit para kay Laya, parang nakakapaso ang bawat dampi nito sa kanyang balat. Okay ka lang ba? May pag-aalalang tanong ng asawa. Gusto mo bang kumuha ako ng gamot? Baka masyado kang napagod sa pag-aasikaso ng party. Hindi na kailangan. Mabilis na sagot ni Laya. Pilit na umiiwas
sa direktang tingin ni Sidro. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Mauna ka na sa ibaba. I-entertain mo muna ang mga bisita at si Mama. Susunod na aksa ko. Yumuko si Sidro at hinalikan siya sa noo. Sige mahal, hihintayin ka namin. You're the star of the night. Nang magsara ang pinto at tuluyang makaalis si Sidro, doon na gumuho ang tuhod ni Laya. Napaupo siya sa sahig. Ang mamahaling tela ng kanyang gown ay kumalat sa malamig na marmol. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang humihingos na puso. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ang sakit ng pagtataksil ay parang lason na kumakalat sa kanyang dugo. Bakit si Bituin? Bakit ang babaeng tinuring niyang parang nakababatang kapatid sa loob ng bahay na ito? At bakit dito pa mismo sa loob ng kanilang tahanan? Ngunit si Laya Magdiwang ay hindi isang pangkaraniwang babae. Siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga negosyanteng kilala sa pagiging matatag sa gitna ng krisis. Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha, isang malamig na apoy ng galit ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Tumayo siya. Pinunasan ang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kung kaya siyang lokohin ni Sidro sa loob ng kanilang bahay, ano pa ang mga itinatago nito? Tahimik at mabilis siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa study room ni Sidro. Pumasok siya sa silid. Sa hangin, naaamoy pa niya ang pamilyar na pabango ni Sidro na may halong matamis at murang pabango ni Bituin. Tila ba kinukutya siya ng amoy na yon. Hindi na siya nagabala, pangkunin ang inihanda niyang regalo para sa asawa. May iba siyang hinahanap. Nilapitan niya ang malaking mahogany desk. Nagsimula siyang magbukas ng mga drawer. Ang mga unang drawer ay naglalaman lamang ng mga pangkaraniwang dokumento at mga resibo. Ngunit sa pinakaibabang bahagi ng desk, may isang drawer na nakakandado. Kinuha ni Laya ang duplicate key na itinatago niya sa loob ng isang florera, isang maliit na sikretong hindi alam ni Sidro. Bumukas ang drawer. Sa loob nito ay may isang makapal na itim na folder. Kinuha niya ito at inilapag sa ibabaw ng mesa. Habang binubuklat ang mga pahina, ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi ito mga ordinaryong papeles. Ito ay mga bank statements, mga deed of sale, at mga stock transfer certificates mula sa Silangan Holdings, ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang pamilya, at kung saan siya ang may hawak ng malaking bahagdan ng shares. Binasa ni Laya ang mga detalye. Milyon-milyong piso ang unti-unting inililipat mula sa kanilang joint account patungo sa isang offshore shell company na tinatawag na Ethelred Investments. At ang pinakamatindi sa lahat, nakita niya ang kanyang sariling pirma sa mga dokumentong nag-aautorisa sa paglilipat ng kanyang mga shares kay Sidro. Peke, bulong niya sa sarili habang nanginginig ang mga daliri na humahagod sa tinta. Peke ang mga ito. Ang pagtataksil na akala niya ay tungkol lang sa laman at damdamin ay isa palang masalimuot at planadong pagnanakaw. Hindi lang ang kanyang puso ang tinatarget, kundi pati ang lahat ng pinaghirapan niya sa buhay. Ang kanyang dangal, ang kanyang yaman, ang kanyang kinabukasan. Tinitigan niya ang mga pirma. Sino ang may kakayahang gumawa nito? Si Sidro, na laging nakadepende sa kanyang mga desisyon sa negosyo? Hindi. Masyadong sopistikado ang planong ito para sa kanya. May tumutulong sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tahimik na vibration sa loob ng kanyang maliit na purse. Kinuha niya ito. Ang caller ID ay nagpapakita ng pangalan. Atty. Mateo. Ilang linggo na ang nakalilipas. Dahil sa hindi maipaliwanag na kutob at ilang mga hindi tugmang financial reports na napansin niya, palihim niyang kinuha ang serbisyo ni Atty. Mateo para mag-imbestiga sa background ng kanyang asawa at sa pananalapi ng Silangan Holdings. Sinagot niya ang tawag. Attorney, Laya. Seryoso at mababa ang boses ng abogado sa kabilang linya.
Pasensya na kung tumawag ako sa gitna ng anibersaryo mo, pero kailangan mo itong malaman agad. May mga nakita kaming anomalya. Alam ko na, attorney. Sagot ni Laya. Ang boses ay malamig at matalim. Tinitigan niya ang mga papeles sa kanyang harapan. Nakatingin ako ngayon sa mga pekeng dokumento. Nililimas ni Sidro ang mga account natin. Natahimik sa kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot si Attorney Mateo. Mabuti at nalaman mo na. Ngunit Laya, hindi lang yan ang natuklasan ko. Kumunot ang noo ni Laya. Anong ibig mong sabihin? Trinase namin ang Ethelred Investments at trinase din namin ang mga pattern ng transaksyon, paliwanag ng abogado. Ang tono nito ay tila naghahatid ng isang masamang balita. Laya, ang mga pinaghihinalaan mong anomalya ay dulo lamang ng malaking yelo. Napalunok si Laya. Diretsuhin mo ako, Mateo. Huminga ng malalim ang abogado bago binitiwan ang mga salitang magpapabago sa lahat ng nalalaman ni Laya. Si Sidro ay isa lamang front. Laya, isang puppet. Ang sistematikong paglilipat ng iyong mga ari-arian. Ang pagpaplano sa likod ng dummy corporation. Maging ang mga galaw sa board of directors na nagpapahina sa posisyon mo. Lahat ng ito ay may iisang utak. Sino? Tanong ni Laya. Ang puso ay kumakabog ng napakalakas. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay hindi lang ang asawa mo. Sandaling tumigil si Attorney Mateo para bigyang diin ang bawat salita. Kundi ang kanyang ina, si Amaris Imperial. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Laya, paulit-ulit, na parang isang basag na plaka. Amaris Imperial, ang kanyang biyanan. Ang babaeng tinawag niyang mama sa loob ng 10 taon. Ang babaeng laging may malamig na ngiti, ngunit may mga matang tila laging nanghuhusga. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat, ang mga patutsada, ang mga papuring may kasamang lason, ang pakiramdam na hindi siya kailanman naging tunay na katanggap-tanggap. Hindi lang pala ito simpleng hindi pagkagustos sa isang manugang. Ito ay isang malalim at nakatanim na galit. Laya, nariyan ka pa ba? Tanong ni Attorney Mateo sa kabilang linya. Napapikit ng mariin si Laya. Hinawakan ang gilid ng mesa upang suportahan ang sarili. Oo, attorney. Narinig ko. Narinig kong mabuti. Kailangan nating mag-usap. Hindi sa telepono. Sabi ng abogado. Alam ko ang isang lugar. Kalinaw Cafe sa may Serendra. Tahimik at pribado. Kaya mo bang pumunta bukas ng umaga? Hindi. Mabilis na sagot ni Laya. Ang isip ay biglang naging kasing talas ng isang kutsilyo. Hindi bukas, ngayon na. Pagkatapos ng party. Pero, walang pero attorney. Bawat oras ay mahalaga. Magkita tayo doon sa loob ng 2 oras. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang abogado. Binalik ni Laya ang folder sa loob ng drawer, nilock ito, at ibinalik ang susi sa florera. Bawat galaw niya ay kalkulado. Wala nang bahid ng panginginig. Ang matinding sakit ay naroon pa rin. Ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang makapal na yelo ng determinasyon. Kung ang kalaban niya ay isang ahas, kailangan niyang matutong mag-isip na tulad nito. Lumabas siya ng study room at sa kanyang paglalakad, pabalik sa kanyang silid, nakasalubong niya si Bituin. Ang dalaga ay may dalang tray ng mga baso. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mata ni Bituin, nakita ni Laya ang isang mabilis na kislap ng pagtatagumpay at pang-aalipusta bago ito muling nagpanggap na maging maamo. Ma'am Laya, ayos na po ba kayo? Malambing na tanong nito. Tumangulang si Laya. Oo, Bituin, ayos na ako. Ngunit ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ng dalaga ay naglalaman ng isang bigat na hindi nito inaasahan. Sapat, para bahagyang mamutla si Bituin. Nilagpasan niya ito nang hindi na muling lumilingon. Kinabukasan, sa isang tahimik na sulok ng Kalinaw Cafe, nakaupo si Laya sa harap ni Attorney Mateo. Inilatag ng abogado
ang isang hiwalay na folder sa mesa. Ito ang lahat ng nahanap ko, sabi ni Attorney Mateo. Ang Ethelred Investments ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang pinsan ni Amaris na matagal nang naninirahan sa Cayman Islands. Klasikong money laundering scheme. Mukhang matagal na itong plinano. Laya, bago ka pa man ikasal kay Sidro. Tinitigan ni Laya ang mga papeles. Ang pagtataksil ay mas malalim pa sa inakala niya. Anong mga hakbang ang pwede nating gawin? Marami, sagot ng abogado. Pwede tayong magsampa ng kasong estafa, falsification of public documents, ngunit kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na direktang mag-uugnay kay Amaris sa lahat ng ito. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng pattern pero kaya niyang itanggi ang lahat at ibunto ng sisi kay Sidro. Tumango si Laya. Kung gayon, kailangan natin silang bigyan ng pagkakataong magkamali. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang isip ay naglalakbay na. Attorney, kailangan kong maglagay ng mas maraming mata at tainga sa loob ng Villa Esmeralda. Mga high-definition cameras na may audio, sa library, sa opisina ni Amaris, kahit sa dining area. Magagawa natin yan, sabi ni Attorney Mateo. May kilala akong security expert. At ang party? Dagdag ni Laya, lumingon pabalik sa abogado. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Itutuloy ko pa rin ang anniversary party. Nagulat ang abogado. Sigurado ka ba? Hindi ba't mas magandang... Hindi, putol ni Laya. Ang party na yon ang magiging entablado. Isang malaking dula-dulaan kung saan sila ang bida. Hindi alam na sila rin ang magiging talunan sa huli. Kailangan kong paniwalain sila na wala akong alam, na ako pa rin ang dating Laya na kaya nilang paikutin sa kanilang mga palad. Nakita ni Attorney Mateo ang determinasyon sa mga mata ng kanyang kliyente. Hindi na ito ang babaeng puno ng pighati na tumawag sa kanya kagabi. Ang nasa harap niya ngayon ay isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Pagkaalis sa cafe, unang ginawa ni Laya ay tawagan ang event organizer. Hi Clarice! Bati niya. Ang boses ay kalmado at masaya. Tumawag lang ako para kumustahin ang huling mga detalye para bukas. Yes, everything's pushing through. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng miyembro ng pamilya Montemayor ay nasa VIP table. Oo, lalong-lalo na si Mama Amaris. This party is for them. After all, sa loob ng kanyang marangyang silid sa Villa Esmeralda, nakatayo si Amaris Imperial sa harap ng isang lumang litrato na nakapatong sa kanyang tokador. Ito ay larawan ng kanyang yumaong ama. At sa tabi nito ay ang ama ni Laya, si Don Ricardo Magdiwang. Magkaibigan sila noon, magkasosyo. Ngunit para kay Amaris, si Don Ricardo ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang lalaking umagaw sa lahat ng dapat ay sa kanila. Ang pagpapakasal ni Sidro kay Laya ay hindi isang unyon ng pag-ibig para sa kanya. Ito ay ang simula ng kanyang perpektong paghihiganti. Isang dahan-dahang paniningil. Pumasok si Bituin sa silid, yumuko ng bahagya. Mama Maris, hindi lumingon si Amaris. Anong balita? Narinig ko po si Ma'am Laya. Nakausap ang organizer kanina. Tuloy na tuloy daw po ang party bukas. Sagot ni Bituin, hindi maitago ang pananabik sa boses. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Amaris. Magaling! Ang hangal na babae, masyadong abala sa kanyang perpektong mundo para makita ang katotohanan. Humarap siya kay Bituin. Mula sa isang maliit na kahon, kinuha niya ang isang kumikinang na kwintas na may pendant na esmeralda. Para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Bituin. Ma'am? Isinuot ni Amaris ang kwintas sa leeg ng dalaga. Malamig ang mga daliri niya, parang ahas na pumupulupot. Gawin mong miserable ang buhay niya pagkatapos ng party. Siguraduhin mong si Sidro mismo ang hihingi ng diborsyo. At kapag nangyari yon,
Hinaplos ni Amaris ang Esmeralda sa leeg ni Bituin. Malapit na, lahat ng bagay ng babaeng iyon ay magiging atin. Gabi na nang makauwi si Laya. Ang bahay ay tahimik. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay alerto. Naglakad siya patungo sa kanyang silid, ngunit napahinto siya nang mapansing bahagyang nakabukas ang pinto ng kanyang walk-in closet. Dahan-dahan siyang sumilip. At doon, nakita niya si Bituin. Nakatayo ito sa harap ng salamin, nakatalikod sa kanya, at suot nito ang isa sa kanyang mga paboritong damit. Isang pulang bestida na binili niya sa Paris. Isang damit na isinusuot niya sa mga espesyal na okasyon. Narinig ni Bituin ang kanyang paghinga. Dahan-dahan itong lumingon. Walang bakas ng takot sa mukha nito. Walang pagkagulat. Sa halip, isang mapanghamong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito habang hinahaplos ang tela ng damit na hindi sa kanya. "Bagay po ba sa akin, ma'am?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pang-aasar. Nakatayo si Laya sa may pintuan ng kanyang closet. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Bituin. Ang pulang bestida ay tila sumisigaw sa katawan ng dalaga. Isang kulay ng pagnanasa at panganib. Sa isang iglap, naramdaman ni Laya ang pag-akyat ng mainit na dugo sa kanyang ulo. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, pinigilan niya ito. Ang galit ay isang emosyon na hindi niya kayang sayangin. Sa halip, isang malamig at kalkuladong kalma ang bumalot sa kanya. Humakbang siya papasok sa closet. Ang kanyang paglakad ay tahimik, ngunit may bigat. "Bituin," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay payapa. At iyon ang mas nakakatakot. Bahagyang natinag si Bituin sa kanyang tono, ngunit hindi nito inalis ang mapanghamong ngiti. "Maganda, hindi ba?" Pagpapatuloy ni Laya, hinahaplos ang tela ng isa pang damit na nakasabit. "Regalo sa akin ni Sidro, galing pa yan sa Paris." Idiniin niya ang pangalan ng asawa. May mga bagay talaga, Bituin, na kahit anong pilit ay hindi bumabagay sa iba. Dahan-dahan siyang lumingon at tinitigan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Laya. "Hubarin mo na yan. Baka madumihan mo pa." At pakilinis na rin ang banyo pagkatapos. Nakita kong may mga hibla ng buhok sa sahig. Ang nangiti sa mukha ni Bituin ay dahan-dahang naglaho. Walang sigaw, walang away. Isang simpleng utos lang. Isang paalala kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na yon. Tumalikod si Laya at iniwan ang dalaga sa gitna ng kanyang mga damit. Ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Nagsimula ang kanyang pag-arte kinabukasan. Gumising siya ng maaga at ipinagluto si Sidro ng paborito nitong almusal, espesyal na beef tapa na may sinangag at itlog. "Wow, mahal," gulat na sabi ni Sidro nang makita ang nakahain sa mesa. "Ang aga mo yata ngayon at ang bango nito." "Para sa'yo," sabi ni Laya, nilalagyan ng pagkain ng plato nito. Ngumiti siya ng buong tamis. "Gusto ko lang bumawi. Medyo naging abala ako sa party, nakalimutan kong alagaan ang asawa ko." Nakaramdam ng matinding konsensya si Sidro. "Hindi. Okay lang, Laya. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya. I know I've been distant lately." "Shh," sabi ni Laya. Inilalagay ang isang daliri sa labi nito. "Kumain ka na lang. Kailangan mong maging malakas para sa party mamaya." Habang pinapanood niyang kumain ang kanyang asawa, ang bawat subo nito ay parang lason sa kanyang paningin. Ngunit sa labas, siya ang perpektong asawa, maalaga, mapagmahal, at walang kamalay-malay. Sa buong araw, ipinagpatuloy niya ang dula. Binati niya si Amaris ng isang masayang, "Good morning, Mama." At tinanong pa ito kung anong damit ang isusuot nito para sa party. Ipinakita niya kay Bituin kung paano ayusin ang mga bulaklak sa mga florera. Tinatrato ito na parang ordinaryong kasambahay lang na mas lalong nagpainit ng ulo ng dalaga. Ang bawat ngiti niya ay isang maskara.
Ang bawat mabait na salita ay isang patibong. At habang abala siya sa pagpapanggap, ang mga tauhan ng security expert ni Attorney Mateo ay palihim na nagkakabit ng mga pinakamaliit at pinakamalinaw na audiovisual recorders sa mga importanteng bahagi ng Villa Esmeralda. Ang lahat ay naaayon sa plano. Dumating ang gabi. Ang hapagkainan ay napapalibutan ng tensyon na tanging si Laya lang ang nakakaramdam ng buo. Naroon si Amaris sa kanyang trono sa dulo ng mesa. Naroon si Sidro sa kanyang tabi abala sa pagkain. At naroon si Bituin nakatayo sa isang sulok naghihintay na utusan. Ang sarap ng niluto mo, Laya, puri ni Sidro. Siyempre, sabat ni Amaris, hindi nakatingin kay Laya kundi sa kanyang kopita ng alak. Magaling naman talagang magpanggap. Maghanda si Laya. She has always been the perfect wife. Napaka-inosente. Naramdaman ni Laya ang patama. Ngumiti lang siya. Thank you, Mama. I learned from the best. Natutunan ko po sa inyo na ang pinakamahalaga sa isang pamilya ay ang katapatan, na kahit anong mangyari, hindi dapat sinisira ang tiwala. Natigilan si Amaris at matalim na tumingin sa kanya. Kumuha si Laya ng isang bote ng mamahaling red wine. May gusto po bang uminom? Tumayo siya para salinan ang kopita ng kanyang biyenan. Habang naglalakad siya, aksidente niyang natabig ang isang baso ng tubig sa maliit na side table at ang laman nito ay tumapon diretso sa puting uniforme ni Bituin. Ay, nako! Malakas na sabi ni Laya, puno ng pag-aalala. Bituin, pasensya ka na. Oh my goodness, basang-basa ka. Tumayo si Bituin, gulat at galit, habang basang-basa ang kanyang dibdib. Hala, sige, magpalit ka na. Utos ni Laya, ang boses ay puno ng pekeng awa. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Bumalik ka na lang kapag tapos ka na. Baka magkasakit ka pa niyan. Pinanood niya si Bituin na nagmamadaling umalis. Hawak ang basang uniforme. Isang maliit na tagumpay. Isang paalala sa lahat ng nasa hapag na si Bituin ay isang katulong lamang. Pagkaupo niya, sinalubong siya ng matatalim na mata ni Amaris. You should be more careful, Hija, sabi ni Amaris. Ang boses ay malamig. Minsan, ang mga aksidente ay may mas malalim na kahulugan. Sumimsim si Laya mula sa kanyang sariling kopita. Tama po kayo, Mama. May mga ahas din po sa hardin na minsan ay nag-aanyong bulaklak. Kailangan lang nating maging maingat para hindi tayo matuklaw. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Si Sidro, na walang kaalam-alam, ay tumingin sa kanila. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Snakes! May ahas ba sa garden natin? Ngumiti lang si Laya sa kanya. Wala, mahal. Nagbibiruan lang kami ni Mama. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Laya na magpapahinga na sa kanyang silid. Ngunit hindi siya natulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang live feed mula sa mga bagong kamera. Ang una niyang pinanood ay ang library, kung saan pumasok si Amaris. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. Dahil sa bagong high-tech na recorder, malinaw na malinaw ang bawat salita. Oo, ako to, sabi ni Amaris sa kausap nito. May galit sa kanyang boses. May nagbago. Ang babaeng yon. Parang may alam siya. Hindi ako sigurado, pero hindi ako mapakali. Natahimik ito, nakikinig sa kabilang linya. Hindi natin pwedeng ipagpaliban, mariing sabi ni Amaris. Ang kanyang muka ay nababalutan ng isang madilim na anino. Kung hindi natin makukuha sa legal na paraan, kailangan na nating gawin ang mas desperadong hakbang. Muli itong natahimik. Pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang nagpatindig ng balahibo sa buong katawan ni Laya. Ihanda mo na ang plan B. Kailangan itong maisakatuparan pagkatapos ng party. Kailangang magmukha itong isang aksidente. Ang bawat salita ni Amaris na narinig ni Laya mula sa recorder
ay parang matulis na yelong tumusok sa kanyang pandinig. Isang aksidente. Ang ibig sabihin ba nito ay isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod sa kabila ng naka-aircon na silid. Ang pagtataksil na natuklasan niya ay hindi na lamang tungkol sa pera at puso. Ito ay naging isang usapin ng buhay at kamatayan. Ang pag-aaway nila ni Amaris ay hindi na isang simpleng digmaan sa boardroom. Ito ay isang labanan para sa kanyang kaligtasan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak habang tinatype ang numero ni Attorney Mateo. Laya? Anong nangyari? Sagot agad ng abogado. Tila naramdaman ang pagkaapurahan sa tawag niya sa 10 oras ng gabi. Mas malala pa sa inaakala natin, attorney, sabi ni Laya. Ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may diin ng panganib. Narinig ko si Amaris. May binabalak silang masama sa akin. Kailangan na nating kumilos. Ngayon na. Anong kailangan mong gawin? Tawagan mo ang lahat ng miyembro ng board ng Silangan Holdings na tapat sa pamilya ko. Magpatawag ka ng emergency video conference, midnight. Sabihin mong may bigla ang corporate restructuring. Tayong kailangang aprubahan agad-agad. Masusunod, Laya. Mag-iingat ka. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis na pag-inog ng mga pangyayari. Isinuot ni Laya ang kanyang pinakapropesyonal na anyo. Sa harap ng kanyang laptop, sa gitna ng kadiliman ng gabi, hinarap niya ang mga pinagkakatiwalaang miyembro ng board. Mga ginoo at ginang, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginagamit. Dahil sa biglaang pagbabago sa international market, kailangan nating protektahan ang mga likidong ari-arian ng kumpanya. Iminumungkahi ko ang agarang paglilipat ng malaking porsyento ng ating mga pondo sa isang mas matatag na offshore trust account na ako mismo ang mamamahala. May ilang nagtaas ng kilay, ngunit ang reputasyon ng pamilya Magdiwang sa pagnenegosyo ay hindi matatawaran. Sa tulong ng mga legal na paliwanag ni Attorney Mateo at sa bigat ng pangalan ni Laya, naaprubahan ang mosyon. Habang natutulog ang kanyang mga kaaway, inililipat na niya ang pundasyon ng kanilang yaman sa isang lugar na hindi nila basta-basta maaabot. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagkita na sila ni Attorney Mateo sa opisina nito. Ang mesa sa pagitan nila ay napuno ng mga dokumento. Ito na ang lahat, sabi ng abogado. Mga papeles para sa pagtatayo ng mga bagong trust funds sa ilalim ng pangalan mo lamang. Power of attorney na nagbibigay sa akin ng limitadong karapatan na i-manage ang mga ito kung sakaling may mangyari sa'yo. At ang pinaka-importante, isang bagong last will and testament. Tinitigan ni Laya ang mga papeles. Ang bawat pirma niya ay isang hakbang palayo sa nakaraan at isang pader na itinatayo niya para protektahan ang kanyang kinabukasan. Habang pumipirma, ang nasa isip niya ay ang kanyang mga magulang. Hindi niya hahayaang ang lahat ng pinaghirapan ng mga ito ay mapunta lamang sa kamay ng mga taong ganid at manloloko. Pagkatapos ng pagpirma, ang huli niyang destinasyon ay ang pinakamalaking bangko sa Makati, kung saan nakatago ang kanyang personal na safe deposit box. Dito nakalagay ang mga alahas na minana niya sa kanyang ina, mga importanteng titulo ng lupa, at malaking halaga ng foreign currency na emergency fund ng kanilang pamilya. Sinalubong siya ng bank manager, si Mr. De Leon, isang matandang kaibigan ng kanyang yumaong ama. Hijalaya, napadalaw ka. Magalang na bati nito. Halika, samahan kita. Sa loob ng malamig na vault, binuksan ang kanyang safety deposit box. Inilabas ni Laya ang lahat ng laman nito. Bawat piraso ng alahas ay may dalang alaala. Ang kwintas na perlas na suot ng kanyang ina noong kasal nito. Ang mga hikaw na diamante na regalo ng kanyang ama noong debut niya. Mabigat ang kanyang puso, ngunit kailangan niyang isalba ang mga ito. Inilipat niya ang lahat sa isang malaking itim na bag. Isasara ko na ang account na ito, Mr. De Leon.
Sabi ni Laya. Sigurado ka ba, Hija? Nag-aalalang tanong ng manager. Ito ang pinakamatagal na account ng pamilya ninyo dito. Sigurado po ako. Matatag na sagot ni Laya. May mga bagay po na kailangan ng putulin para makapagsimula muli. Naiintindihan ni Mr. De Leon. Tumango ito at tinulungan siyang ayusin ang mga papeles. Habang paalis na si Laya, bitbit ang bag na naglalaman ng mga huling tangible na alaala ng kanyang pamilya. Muli siyang tinawag ng manager. Laya, sabi nito, ang boses ay mas seryoso ngayon. Mag-iingat ka, lalo na sa mga Montemayor. Napahinto si Laya. Bakit po ninyo nasabi yan? Nag-atubili si Mr. De Leon. Pasensya na, pero bilang kaibigan ng iyong ama, kailangan kong sabihin sa'yo. Kahapon lang, may nagtangkang mag-access sa isang trust fund na nakapangalan sa'yo dito sa bangko namin, galing sa panig ng mga Montemayor. Nanlamig ang buong katawan ni Laya. Ano? Paano? May dala silang special power of attorney. Paliwanag ni Mr. De Leon. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Siyempre, hindi namin pinayagan dahil kailangan ng personal appearance mo. Pero ang nakakabahala, Laya, huminga ng malalim ang manager bago nagpatuloy. Ang pirma mo sa dokumento, halos perpekto. Kung hindi ko lang kabisado ang tunay mong pirma, baka napaniwala nila kami. Napakagaling ng pagkakagawa. Napakatotoo tingnan. Ang pirma mo sa dokumento, halos perpekto. Ang mga salitang yon ni Mr. De Leon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Laya habang nagmamaneho siya pabalik sa Villa Esmeralda. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang pagtataksil sa kanilang silid, ang mga pekeng dokumento sa drawer, ang narinig niyang Plan B. At ngayon, ang tangkang pagnanakaw sa bangko ay bumubuo ng isang malinaw at nakakatakot na larawan. Kumikilos sila ng mabilis. Mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang security expert. Ma'am Laya, all systems are active. We are monitoring everything. Isang bahagyang kapanatagan ang bumalot sa kanya. Ngayong gabi, ang bahay na yon ay hindi na lamang pugad ng mga ahas. Ito na rin ang kanyang personal na aklat, kung saan bawat galaw at bawat salita ng kanyang mga kaaway ay maisusulat. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang sidro na tila balisa. Saan ka galing, mahal? Tanong nito. May bahid ng pag-aalala o marahil pagsisiyasat sa kanyang boses. Kanina pa kita tinatawagan. Nag-shopping lang ako? Mahinahong sagot ni Laya. Itinaas ang ilang paper bags na sinadya niyang bilhin para maging props sa kanyang palabas. May mga huling kailangan para sa party. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Lumapit si Sidro at niyakap siya. Isang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pandidiri. Namiss kita. Bulong nito sa kanyang buhok. Liar. Gusto niyang isigaw. Sinungaling. Ngunit niyakap niya ito pabalik. Namiss din kita. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik. Ngunit para kay Laya, ito ang pinakaabalang gabi ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa isang maliit at halos hindi ginagamit na guest room. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Dito niya minomonitor ang lahat ng camera feeds. Nakita niya si Sidro na pumasok sa kanilang kwarto, naghihintay sa kanya. Nakita niya si Bituin na naglilinis sa kusina, palihim na nagte-text sa cellphone. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa library. Doon, nakaupo si Amaris sa likod ng kanyang antigong mesa, umiinom ng brandy. Ilang sandali pa, pumasok si Sidro sa library. Mukhang pagod at problemado. Mama, sabi ni Sidro, ang boses ay mahina. Hindi ko na yata kaya to. Hindi lumingon si Amaris. Anong hindi mo kaya? Ang magpanggap na mahal mo pa rin ang asawa mo? Hindi lang yon. Umupo si Sidro sa silyang nasa tapat ng ina. Si Laya. Kanina, nakita ko siya. May kakaiba sa mga mata niya.
Parang alam niya. Kalokohan, sabi ni Amaris. Kung may alam siya, matagal na siyang nag-iskandalo. Masyadong emosyonal ang babaeng yon para kimkimin ng ganyang klaseng bagay. Pero mama, ayoko na siyang saktan pa. Pag-amin ni Isidro, ang boses ay basag. Oo, nagkamali ako kay Bituin. Pero mahal ko pa rin si Laya. Sa guest room, napahinto sa paghinga si Leia. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumirot sa narinig. Ngunit ang kirot na yon ay agad na nawala nang marinig niya ang malakas na paglagpak. Sa screen, nakita niya si Amaris na tumayo at sinampal ng buong lakas ang sarili niyang anak. Mahina ka! Sigaw ni Amaris. Ang boses ay puno ng galit at pagkasuklam. Buong buhay mo, mahina ka. Laging nakadepende sa akin. At ngayon, kung kailan malapit na nating makuha ang lahat, ngayon ka pa aatras dahil sa lintik na pag-ibig na yan? Napatungo si Isidro. Hawak ang namumulang pisngi. Mama, hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi? Tumawa si Amaris, isang tawang walang saya. Isidro, pakinggan mo ako. Ang pag-ibig ay para lang sa mga mahihina. Hindi iyan ang nagpapayaman. Hindi iyan ang nagtatayo ng mga imperyo. Ang kapangyarihan at paghihiganti, iyan ang mahalaga. Lumapit si Amaris sa anak at hinawakan ito ng mahigpit sa balikat. Akala mo ba ginagawa ko to para lang sa pera? Hindi. Ginagawa ko to para sa pamilya natin, para sa lolo mo, na niloko at pinabagsak ng ama ng babaeng yan. Inagaw ng mga magdiwang ang dapat ay sa atin. At ngayon, babawiin natin ang lahat kasama na ang interes. Ang pag-amin ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Laya. Ang lahat ng teorya niya, lahat ng hinala, ay kumpirmado. Kaya ko ipinilit na pakasalan mo siya. Pagpapatuloy ni Amaris. Kaya ko ipinapasok si Bituin sa bahay na to. Siya ang magiging dahilan mo para hiwalayan si Laya. Isang magandang rason para isipin ng lahat na si Laya ang biktima. Habang sa likod ng mga kamera, kinukuha natin ang lahat ng pag-aari niya. Pero mama, ang pagpeke ng pirma niya, ang pagpaplanong saktan siya. Sobra na yon. Umiiyak na, sabi ni Isidro. Walang sobra-sobra pagdating sa pagbawi ng kung ano ang sa atin. Sigaw ni Amaris. Ako ang utak ng lahat ng ito, Isidro. Kaya sumunod ka na lang. Dahil kung hindi, itaga mo sa bato. Isasama kita sa pagbagsak niya. Hindi na makahinga si Laya. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang lahat. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ay hindi isang halimaw. Isa lamang siyang duwag. Isang mahinang tuta na sunod-sunuran sa kanyang ina. Ang tunay na halimaw, ang tunay na demonyo sa kwentong ito, ay ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Si Amaris. Siya ang nagplano ng lahat mula sa simula. Siya ang reyna ng mga ahas. Tinitigan ni Laya ang screen. Nakita niya ang pag-iyak ng kanyang asawa sa harap ng isang ina na walang puso, walang awa. Tanging galit at paghihiganti lang ang laman ng dibdib. Sa sandaling iyon, ang natitirang pagmamahal ni Laya para kay Isidro ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng awa. At ang kanyang takot kay Amaris ay naging isang purong, matigas at malamig na galit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Idinilat itong muli. Wala ng luha, wala ng sakit. Tanging isang desisyon na kasing linaw ng kristal. Gusto mo ng digmaan, Amaris? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa mukha ng babae sa screen. Bibigyan kita ng digmaan na hinding-hindi mo malilimutan. Ang pagbubunyag mula sa library ay nag-iwan kay Laya ng isang malalim na sugat, ngunit kasabay nito, nagbigay rin ito ng isang di inaasahang kalinawan. Ang kanyang kalaban ay may pangalan na, may mukha na, at may motibo na.
si Amaris Imperial at ang multo ng isang nakaraang matagal nang dapat nakalimutan. Kinabukasan, habang ang buong Villa Esmeralda ay abala sa mga huling paghahanda para sa grandiosong anniversary party, si Laya ay tahimik na nagkulong sa kanyang silid. Hindi siya interesado sa kulay ng mga bulaklak o sa playlist ng musikero. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang lumang leather-bound na photo album na kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang bawat litrato ay isang bintana sa nakaraan. Nakakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang babae. Nakangiti habang karga-karga ng kanyang ama, si Don Ricardo Magdiwang, ang kanyang ama. Isang lalaking kilala sa pagiging marangal at matalino sa pagnenegosyo, niloko at pinabagsak ng ama ng babaeng yan. Ang mga salita ni Amaris ay bumalik sa kanyang isipan, puno ng kamandag. Posible ba? Posible bang may ginawang masama ang kanyang ama? Ang pagdududang iyon ay tila isang maliit na tinik sa kanyang puso. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi mula sa pananaw ng isang babaeng puno ng galit, kundi mula sa isang taong naroon mismo nang mangyari ang lahat. May isang tao lang siyang naiisip. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan. Pagkatapos ng ilang ring, isang garalgal ngunit pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Tito Lando, sabi ni Laya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Si Lando ang nakababatang kapatid ng kanyang ina at ang kanang kamay ng kanyang ama sa Silangan Holdings sa loob ng maraming taon. Ngayon ay retirado na ito at naninirahan sa kanilang probinsya sa Batangas. Laya! Hija, ikaw ba yan? Napatawag ka. May problema ba? Wala naman po, Tito. Kumusta na po kayo? Sinubukan niyang maging kaswal, ngunit hindi niya iyon kayang panindigan. Tito, may kailangan po akong itanong. Tungkol po kay Papa. At sa mga Imperial, isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Nang magsalita muli si Lando, ang boses nito ay seryoso na. Ito ba ay tungkol kay Amaris? Tumango si Laya kahit hindi siya nakikita ng tiyuhin. Opo. Huminga ng malalim si Lando. Alam kong darating ang araw na ito. Umupo ka, Hija, at makinig kang mabuti. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, ikinuwento ni Lando ang lahat. Ang ama ni Amaris, si Don Gregorio Imperial at si Don Ricardo Magdiwang ay magkasosyo sa simula. Ngunit si Don Gregorio ay naging sakim. Nagsimula itong mandaya sa mga kontrata at gumawa ng mga ghost projects. Nang malaman ito ni Don Ricardo, binigyan niya ito ng pagkakataong itama ang lahat ng tahimik. Pero matigas ang ulo ni Gregorio. Kwento ni Lando. Itinuloy niya ang kanyang mga kalokohan, kaya't wala nang nagawa ang papa mo, kundi ilabas ang katotohanan sa harap ng board. Hindi niya siniraan si Gregorio. Inilabas lang niya ang mga ebidensya. Ang board ang nagdesisyon na tanggalin si Gregorio sa kumpanya. Dahil sa kahihiyan at sa pagbagsak ng kanyang pangalan, inatake sa puso si Don Gregorio at namatay makalipas ang ilang linggo. Pagpapatuloy ni Lando, ang boses ay puno ng lungkot. Mula noon, isinumpa ni Amaris ang pamilya natin. Pinalabas niyang ang papa mo ang pumatay sa ama niya. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan niya ng napakatagal na panahon hanggang sa ito na ang naging katotohanan para sa kanya. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Laya sa gilid ng kama. Ang maliit na tinik ng pagdududa sa kanyang puso ay nawala, napalitan ng isang malalim na kalungkutan para sa kanyang ama. Ang dangal nito ay dinungisan ng isang kasinungalingan at ngayon, siya naman ang target ng galit na nag-ugat sa kasinungalingang iyon. Ngunit kasabay ng kalungkutan, isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito tungkol sa sarili niya lamang. Ito ay para na rin sa paglilinis ng pangalan ng kanyang ama. Tinitigan niyang muli ang litrato nila,
Nakangiti ito. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Tila ba sinasabi nito sa kanya na magpakatatag. Hindi ko po kayo bibiguin pa, bulong niya sa litrato. Habang nag-iisip, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Attorney Mateo. Check. Urgent. Fake divorce petition. Binuksan niya ito nang may kumakabang dibdib. Nakalakip sa email ang isang dokumento. Isang kopya ng divorce petition na isinampa ng kampo ni Isidro sa korte. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang puso niya ay tila pinipiga habang binabasa ang mga akusasyon. Ang nasabing asawa, si Gewangeng Laya Magdiwang Montemayor, ay nagpapakita ng psychological incapacity upang gampanan ang kanyang mga obligasyon bilang asawa. May mga pagkakataon ng emotional instability at verbal abuse. At ang pinakamasakit sa lahat, pinaghihinalaang may illicit and adulterous affairs sa isang hindi pa nakikilalang lalaki na nagdulot ng matinding kahihiyan at pagkasira sa pangalan ng pamilya Montemayor. Sila pa ang may ganang mag-akusa sa kanya ng pangangalunya. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa, kung hindi lang ito napakasakit. Naghahanda na sila ng kanilang escape plan. Pinapalabas na siya ang masama para kapag nagsimula na ang gulo, ang simpatya ng publiko ay nasa kanila. Isinara ni Laya ang laptop. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw niya ang mga hardinero na nag-aayos ng mga puting rosas para sa party mamaya. Mga puting rosas, simbolo ng kalinisan at bagong simula. Ngunit para sa kanya, ang mga ito na ngayon ang simbolo ng isang magandang kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig 2 gabi na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Alam na niya ang gagawin. Ang party mamaya ay hindi na lamang isang entablado para sa pagbubunyag. Ito na ang magiging korte at siya ang magiging hukom. Araw ng anniversary party. Ang Villa Esmeralda ay nababalot ng isang pekeng kasayahan. Ang mga caterer ay abala sa pag-ayos ng mga pagkain. Ang mga bulaklak ay nakapalibot sa bawat sulok at ang mahinang tunog ng violin ay maririnig mula sa mga sound system na sinusubukan. Ito ay isang perpektong larawan ng isang perpektong pagdiriwang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Nasa kanyang silid si Laya, pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot na siya ng kumikinang na puting gown na pinili niya para sa gabing ito. Ilang araw lang ang nakalipas, ang gown na ito ay simbolo ng kanyang pag-ibig at pag-asa. Ngayon, ito na ang kanyang baluti. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. "Pasok," sabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Amaris Imperial. Ang biyenan niya ay nakasuot ng isang madilim na kulay ubing bestida na bumagay sa kanyang aura ng kapangyarihan at panganib. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang folder. Lumakad siya papasok sa silid na tila siya ang may-ari nito. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinusuri si Laya mula ulo hanggang paa. "Mukhang handa ka na para sa iyong huling gabi dito sa Villa Esmeralda." Simula ni Amaris, ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunuya. Hindi sumagot si Laya. Hinintay niya lang ang susunod na sasabihin nito. "Mabuti naman," pagpapatuloy ni Amaris, "dahil may dala akong regalo para sa inyong anibersaryo ni Isidro." Lumapit siya sa vanity table at inilapag ang folder na dala niya. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga papeles para sa diborsyo. "Ito ay isang kasunduan," sabi ni Amaris. Tila isang negosyanteng nagsasara ng isang deal. Isang malinis na paghihiwalay. "Pumirma ka rito at bibigyan ka namin ng isang disenteng halaga para makapagsimula kang muli. Lisanin mo ang bahay na ito
ang kumpanya, at ang buhay namin ng tahimik. Kung hindi ano, Mama? Tanong ni Laya. Ang kanyang boses ay kalmado. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong Mama nang walang bahid ng paggalang, kundi may halong pang-uuyam. Tinaasan siya ng kilay ni Amaris. Kung hindi, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Ang pangalan mo, ang reputasyon mo, lahat yan ay dudungisan ko. Nakita mo na siguro ang petition na isinampa namin. Maniniwala ang lahat na ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nangaliwa. Ikaw ang baliw. At sa huli, iiwan mo pa rin ang lahat ng ito. Pero wala kang dadalhin, kundi kahihiyan. Naniniwala si Amaris na siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Siya ang nasa posisyon ng kapangyarihan. Inaasahan niyang makikita niya si Laya na iiyak, magmamakaawa o matatakot. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Laya mula sa kanyang pagkakaupo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amaris. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting malamig, isang nanangiting mapanganib. Salamat sa pagdala mo nito, sabi ni Laya, hinahawakan ng ibabaw ng folder. Isang napakagandang regalo. Naguluhan si Amaris. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Alam mo, Mama, pagpapatuloy ni Laya, lumalakad palibot sa matandang babae na parang isang leon na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Buong buhay ko, hinangaan kita, ang talino mo, ang pagiging matatag mo. Akala ko, ikaw ang perpektong halimbawa ng isang babaeng makapangyarihan. Huminto siya sa likuran ni Amaris. Pero nagkamali ako. Yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang bibig ay malapit sa tainga ng biyanan. Ang isang tunay na reyna ay hindi nagtatago sa likod ng kanyang anak. Bulong niya. Hindi siya gumagamit ng mga kasinungalingan para makuha ang gusto niya. At higit sa lahat, hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban. Nanigas si Amaris sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Laya ay tumatama na parang sampal. Humarap muli si Laya sa kanya. Ang ngiti ay naglaho na, napalitan ng isang ekspresyong kasing tigas ng bato. Tungkol dito sa divorce petition, sabi ni Laya, tinatapik ang folder. It will be an excellent piece of evidence para sa party mamayang gabi. Ang kumpiyansa sa mukha ni Amaris ay biglang naglaho, napalitan ng isang mabilis na kislap ng pagkalito at pag-aalala. Ang party? Tanong ni Amaris. Ang boses ay hindi na kasing tatag ng dati. Anong sinasabi mo? Ang anniversary party natin, syempre. Sagot ni Laya. Tila nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Naimbitahan ng lahat. Ang buong pamilya, Montemayor. Ang mga kasosyo natin sa negosyo. Ang mga miyembro ng media. Isang malaking pagtitipon. Isang perpektong gabi para sa mga revelasyon. Pinulot niya ang folder at inabot ito pabalik kay Amaris. Dalhin mo na to. Baka kailanganin mo mamaya. Hinablot ni Amaris ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit may halong takot na ngayon. Anong binabalak mo, Laya? Ako? Tanong ni Laya. Nagpapanggap na inosente. Wala. Ibibigay ko lang sa inyo ang gabing hinding-hindi ninyo malilimutan. Isang pagtatanghal na karapat-dapat sa isang reyna na tulad mo. Tumalikod na si Laya at muling humarap sa salamin. Inaayos ang kanyang kwintas. Tila tapos na ang usapan. Ngayon, kung papayag ka, kailangan ko nang maghanda. Ayokong malate sa sarili kong party. Naiwang nakatayo si Amaris sa gitna ng silid. Hawak ang mga papeles ng diborsyo na ngayon ay parang isang bomba na sasabog anumang oras. Ang babaeng akala niya ay isang maamong tupa ay isa palang lobo na nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para umatake. At ang gabing iyon, ang party na plinano niya para maging simula ng kanyang tagumpay ay biglang nagbabadya na maging katapusan ng lahat.
Pagkaalis ni Amaris, ang silid ni Laya ay muling binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagkabigla o sakit. Ito ay isang katahimikang mabigat. Ang uri ng katahimikan na dumarating bago ang isang malakas na bagyo. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay nakasuot ng puting gown, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman na ng dilim at apoy. Ang huling bakas ng kahinaan ay tuluyan ng naglaho. Mayroon pa siyang isang oras bago siya kailangang bumaba at harapin ang mga bisita. Isang oras para magpaalam, hindi sa mga tao, kundi sa buhay na kanyang iiwan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Bawat hakbang niya sa makapal na karpet ng pasilyo ay tila walang tunog. Ang buong Villa Esmeralda ay kanyang kaharian. Sa huling pagkakataon, una niyang pinuntahan ang kanilang silid tulugan, ang kwarto nila ni Isidro. Dati, ito ang kanyang santuaryo. Ngayon, isa na itong crime scene. Ang amoy ng pabango ni Isidro ay nanunuot pa rin sa hangin. Isang amoy na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayoy nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Nilapitan niya ang kama. Hinaplos niya ang malamig na silk na kumot. Naalala niya ang mga gabing magkayakap sila rito. Nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Naalala niya ang mga tawanan, ang mga halik, ang mga pangakong binitiwan sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito. Ang lahat ng iyon ay isa na lamang hungkag na alaala. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa maliit na clutch bag. Binuksan niya ang gallery, libo-libong litrato, 10 taon ng mga ngiti, mga bakasyon, mga selebrasyon, ang kanilang kasal, ang kanilang unang bahay, ang kanilang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Isa-isa niyang tinitigan ang mga ito. Ang bawat larawan ay isang maliit na patak ng lason sa kanyang puso. Pagkatapos, sa isang matatag na pagpindot, pinili niya ang select all at pagkatapos, delete. Isang pop-up message ang lumitaw sa screen. Are you sure you want to permanently delete these items? Hindi siya nag-atubili. Pinindot niya ang delete. At sa isang iglap 10 taon ng kanyang buhay, ang naglaho mula sa kanyang telepono. Isang malinis na simula. Lumabas siya ng silid at nagpatuloy sa kanyang tahimik na paglalakbay. Dinaanan niya ang sala kung saan nakasabit ang isang malaking painting na sabay nilang pinili. Dinaanan niya ang dining area kung saan naganap ang kanilang mga masayang salo-salo at ang mga patagong digmaan ng mga salita. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento. Ang bawat gamit ay may anino ng nakaraan. Ito ang kanyang gintong hawla. Maganda, marangya, ngunit isa pa ring kulungan. Sa huli, dinala siya ng kanyang mga paa sa labas, patungo sa hardin, sa tabi ng swimming pool. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ang tubig sa pool ay kalmado, sinasalamin ang libu-libong bituin sa madilim na kalangitan. Umupo siya sa isa sa mga lounge chairs. Dito, sa ilalim ng kalangitan, naramdaman niya ang isang biglaang paggaan ng kanyang dibdib. Sa loob ng bahay na yon, siya si Ging Montemayor, ang asawang niloko, ang manugang na tinraidor. Ngunit dito sa labas, siya lang si Laya. Laya, kalayaan. Ngayon niya lang lubusang naintindihan ang kahulugan ng kanyang pangalan. Ang kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng lahat. Ito ay ang kakayahang bitawan ang lahat ng nagpapabigat sa'yo. Nawala sa kanya ang asawa, nawala sa kanya ang pamilyang inakala niyang sa kanya, nawala ang kanyang tiwala, nawala ang kanyang inosente at payapang mundo. All is lost. Lahat ay nawala. Ngunit sa gitna ng pagkawala ng lahat, isang bagay ang kanyang natagpuan, ang kanyang sarili. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluluksa. Ang natitira na lang ay ang pagtanggap. Tinanggap niya ang katotohanang nagmahal siya ng totoo, ngunit nagkamali. Tinanggap niyang nasaktan siya, ngunit hindi siya wasak. Tinanggap niyang ang pagtatapos na ito ay hindi isang pagkatalo, kundi isang pagkakataon. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya.
Isang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap sa pinakamasakit na katotohanan. Handa na siya. Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang tabi. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Attorney Mateo. Nakahanda na ang lahat. Ang media, ang security, ang mga abogado. Hinihintay na lang namin ang hudyat mo. Tumingin si Laya pabalik sa maningning na Villa Esmeralda. Ang mga ilaw nito ay nakabukas. Ang musika ay nagsisimula nang lumakas. Ito na ang hudyat ng simula ng katapusan. Nag-type siya ng kanyang sagot. Isang maikli, ngunit mabigat na pangungusap. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, tumayo na siya. Inayos niya ang kanyang gown, itinuwid ang kanyang likod, at huminga ng malalim. Ang katahimikan ay tapos na. Oras na para harapin ang unos. Ang grand ballroom ng Villa Esmeralda ay puno ng mga taong nagtatawanan, kumikinang na mga alahas, at bulungan ng matataas na tao sa lipunan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at pagkain. Ang lahat ay perpekto. Isang perpektong kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, sa VIP table, nakaupo ang pamilya Montemayor. Si Amaris Imperial, sa kanyang kulay ubeng bestida, ay tila isang reyna sa kanyang trono, may peking ngiti sa labi habang nakikipag-usap sa mga bisita. Si Sidro, sa tabi niya, ay halatang hindi mapakali, palaging sumusuulyap sa hagdanan, naghihintay. At pagkatapos, tumahimik ang lahat. Dahan-dahang bumaba si Laya mula sa engrandeng hagdanan. Nakasuot ng kanyang puting gown, tila isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Ang bawat mata ay nasa kanya. Ang kanyang paglakad ay puno ng grasya at kumpiyansa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kagalakan ng isang nagdiriwang, kundi ng determinasyon ng isang mandirigma. Sinalubong siya ni Sidro sa paanan ng hagdan. Mahal, bulong nito, hinawakan ng kanyang kamay. You look breathtaking. Ngumiti si Laya sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Para sa iyo ang gabing ito, Sidro. Para sa ating dalawa. Inalalayan siya nito patungo sa kanilang mesa. Habang naglalakad, naramdaman ni Laya ang matalim na titig ni Amaris. Isang titig na nagsasabing, I dare you. Tinugon niya ito ng isang bahagyang tango, isang tahimik na pagtanggap sa hamon. Nagsimula ang programa. May mga toast para sa anibersaryo ng mag-asawa. May mga mensahe mula sa mga kaibigan. Ang lahat ay nagpapalakpakan para sa 10 taon ng perpektong pag-iibigan. Si Laya ay ngumingiti, tumatango, at nagpapanggap na siya ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sa isang sulok ng ballroom, nakita niya si Bituin, nakasuot ng bagong uniforme, naglilingkod sa mga bisita. Paminsan-minsan, nagtatama ang kanilang mga mata. Sa mata ni Bituin, mayroong pagtatagumpay. Hindi nito alam na ang gabing ito ang magiging katapusan ng kanyang mga pangarap. Sa wakas, dumating ang oras para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi. Ang talumpati mula sa mag-asawang nagdiriwang. Unang tumayo si Sidro, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mikropono. Nagpasalamat siya sa mga bisita. Sinabi niya kung gaano niya kamahal si Laya. Ang bawat salita niya ay isang kasinungalingan, at ang bawat kasinungalingan ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Laya. Pagkatapos niya, si Laya na ang tumayo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo ninyo sa aming ika-10 anibersaryo. 10 taon, isang mahabang panahon, isang dekada ng pag-ibig, tiwala at mga alaala. Tumigil siya, tila may inaalala.
Sa loob ng 10 taon, akala ko ay nabubuhay ako sa isang fairy tale. Mayroon akong mapagmahal na asawa, isang pamilyang tumanggap sa akin, isang buhay na perpekto. Akala ko. Tumingin siya ng diretso kay Sidro, pagkatapos ay kay Amaris. Pero natutunan ko na minsan, ang pinakamagagandang fairy tale ay ang may pinakamadilim na mga lihim. Isang bulungan ang nagsimula sa mga bisita. Si Amaris ay nanigas sa kanyang upuan. Ngayong gabi, pagpapatuloy ni Laya, nais kong ibahagi sa inyo ang isang video, isang home video na magpapakita sa inyo ng tunay na kwento sa likod ng aming perpektong pagsasama. Sa kanyang hudyat, ang lahat ng ilaw sa ballroom ay dumilim, maliban sa isang spotlight na nakatutok sa kanya. Ang malaking puting screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng mga litrato nila ni Sidro ay biglang umilaw. Ang unang eksena, ang study room. At doon, sa harap ng daan-daang bisita, ipinakita ang video ni Sidro at Bituin. Naghahalikan ng may pagnanasa. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood. Si Sidro ay napaputing parang papel, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Si Bituin, na nasa gilid, ay natakpan ng kanyang bibig sa sobrang takot. Ngunit hindi pa doon natapos. Ang sumunod na ipinakita ay mga kopya ng mga bank statements, ng mga pekeng dokumento, ng mga shares na inililipat sa Ethelred Investments. Isang boses, ang boses ni Attorney Mateo, ang nagpapaliwanag sa bawat transaksyon na parang isang financial news report. Ang bulungan ay naging isang malakas na usapan. Ang mga kasosyo sa negosyo ng mga Montemayor ay nagtinginan, hindi makapaniwala. At para sa grand finale, ang huling video, ang eksena sa library. Malinaw na malinaw ang bawat salita ni Amaris habang inaamin ang lahat. Ako ang utak ng lahat ng ito, Sidro. Sumunod ka na lang. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Para itong isang bombang sumabog sa gitna ng party at ang lahat ay natulala sa mga piraso ng nasirang tiwala at reputasyon. Pagkatapos, ang video ay nag-fade to black. Bumalik ang mga ilaw. Nakatayo pa rin si Laya sa entablado, kalmado. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Si Amaris ay nanginginig sa galit. Ang kanyang muka ay nababalot ng purong pagkasuklam at pagkagapi. Hindi! Sigaw ni Amaris tumamatayo. Kasunungalingan yan. Edited yan. Pakana ng babaeng yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang lahat ng nasa silid ay nakita na ang tunay niyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pangunahing pinto ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis kasama si Attorney Mateo at ilang mga naka-plainclothes na imbestigador. Naglakad sila ng diretso patungo sa VIP table. Amaris Imperial, sabi ng isa sa mga pulis. Ang boses ay malakas at may autoridad. Inaaresto ka namin para sa kasong estafa at falsification of documents. Sumigaw si Amaris, nagpupumiglas, ngunit wala siyang nagawa. Habang kinakabitan siya ng posas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa ring nakatingin kay Laya. Tinalikuran na siya ni Laya. Tumingin siya sa kanyang asawa. Si Sidro ay nakaupo lang, nakatingin sa kawalan, isang sirang tao na nawala ang lahat. Ang perpektong party ay naging isang perpektong bagyo. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Laya magdiwang, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapaghatid ng hustisya. Ang kaguluhan sa loob ng ballroom ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Ang mga camera flashes mula sa media na naimbitahan ni Laya ay walang tigil. Kinukunan ang bawat anggulo ng pagbagsak ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Habang hinihila ng mga pulis si Amaris Imperial palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi at pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa buong lugar.
Hindi pa tayo tapos, Laya. Hindi pa tayo tapos. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan na ng bigat, nalunod sa ingay ng mga kamera at bulungan ng mga taong dati gumagalang sa kanya. Ang mga miyembro ng pamilya Montemayor na naroon ay hindi malaman ang gagawin. Ang ilan ay nagmadaling umalis upang takasan ng kahihiyan. Ang iba naman ay nagkumpol-kumpol, nagtatalo at nagsisisihan sa nangyari. Ang pangalang Montemayor na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan ay sa isang iglap naging simbolo ng iskandalo at kataksilan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Isidro. Hindi na siya nakaupo, ngunit hindi rin siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa daan kung saan huling dumaan ang kanyang ina. Para siyang isang estatwang gawa sa abo, anumang oras ay maaaring gumuho. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang minanang pangalan, ang kanyang asawa, lahat ay nawala sa kanya sa loob lamang ng ilang minuto. At si Bituin? Sa unang sandali ng gulo, sinubukan niyang tumakas. Ngunit hinarang siya ng mga security personnel ni Laya sa may pintuan ng kusina. Hindi siya inaresto, ngunit hindi rin siya pinayagang umalis. Doon siya naiwan, nanginginig sa isang sulok, ang kanyang mga pangarap na maging isang ginang ay naging isang bangungot. Ang kwintas na esmeralda na bigay ni Amaris ay tila naging isang pabigat sa kanyang leeg, isang simbolo ng kanyang kabiguan. Si Laya naman, sa gitna ng unos na siya mismo ang lumikha, ay nanatiling tahimik. Wala nang ngiti, wala nang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagkaubos at kaluwagan. Pinanood niya ang paghuli kay Amaris, ang pagbagsak ni Isidro, ang pagkatalo ni Bituin. Wala siyang naramdamang saya, wala ring awa. Tanging ang pagpapatunay na ang hustisya, kahit gaano katagal, ay darating. Lumapit sa kanya si Attorney Mateo. Tapos na, Laya. Nasa kamay na ng batas ang lahat. Tumango si Laya. Salamat, Attorney, sa lahat. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ng abogado. Tumingin si Laya sa paligid ng ballroom. Ang mga magagarang dekorasyon, ang mga natapong pagkain at inumin, ang mga nagkalat na confetti, ang lahat ay mga piraso ng isang basag na buhay. Aalis na ako dito. Mahinang sagot niya. Hindi na siya nagpaalam kahit kanino. Walang huling salita para kay Isidro. Walang huling tingin sa mga taong dating parte ng kanyang mundo. Tahimik siyang lumabas sa isang pinto sa likuran, kung saan naghihintay ang isang sasakyang walang marka. Habang papasok siya sa kotse, tinanaw niya sa huling pagkakataon ang Villa Esmeralda. Ang bahay na yon, na minsan niyang tinawag na tahanan, ay isa na lamang malaking musoleo ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa lahat ng news outlets. CEO ng Montemayor Group, arestado dahil sa fraud. Iskandalo sa anibersaryo, pagtataksil at kasakiman na bunyag. Ang stock market ay nag-react kaagad. Ang shares ng Silangan Holdings at ng Montemayor Group ay bumagsak ng husto. Ngunit ang mga personal na yaman ni Laya na nailipat na niya sa mga secured trust funds ay nanatiling ligtas at hindi natinag. Ang kanyang huling galaw bago ang digmaan ang siyang nagligtas sa kanyang pinansyal na kinabukasan. Ilang araw ang lumipas, si Laya ay pansamantalang naninirahan sa isang magandang penthouse unit sa isang hindi isinasa publikong lokasyon. Mula sa kanyang malaking bintana, tanaw niya ang buong syudad. Ang gulo ay unti-unti nang humuhupa. Nanonood siya ng balita. Si Amaris ay nananatili sa kulungan. Walang piyansang inirekomenda. Ang mga kaso laban sa kanya ay patong-patong. Si Isidro ay nawala sa mata ng publiko. Nagtatago sa kahihiyan. At si Bituin, ayon sa mga report, ay bumalik na sa probinsya nito. Dala ang isang pangalang mananatiling nakaukit sa isa sa pinakamalaking iskandalo sa alta sosyedad. Patay na ang TV nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero.
Nag-atubili siya, ngunit sinagot din niya ito. Hello? Isang mahinang hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na kilalang kilala niya, ngunit ngayon ay basag at puno ng pagsisisi. Laya? Iyon ay si Sidro. Layaya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mahal ko. Please. Hindi sumagot si Laya. Nakikinig lang siya sa pag-iyak ng lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Nakikinig siya sa mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. Laya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mahal ko. Please. Ang basag na boses ni Sidro ay patuloy na umalingaw-ngaw mula sa telepono. Isang multo mula sa isang buhay na matagal nang tinalikuran ni Laya. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa sa pinakadulong sulok ng Kalinaw Cafe, hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay naglalaro sa mga dahon ng mga halaman. Ang amoy ng bagong timplang kape at sariwang bake na tinapay ay bumabalot sa buong paligid. Ilang buwan na ang lumipas. Sa loob ng ilang buwang iyon, ang mundo ay patuloy na umikot. Ang pangalang Montemayor ay tuluyan ng nadungisan. Ang Silangan Holdings ay dumaan sa isang magulong corporate takeover. At si Laya, siya ay naging abala sa pagtatayo muli. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang share sa Silangan Holdings. Pinutol ang huling koneksyon niya sa pamilyang sumira sa kanya. Mula sa mga abo ng kanyang nakaraan, itinayo niya ang kanyang sariling maliit na investment firm, ang Magdiwang Legacy. Isang kumpanyang nakatuon, hindi sa walang pusong pagpapalago ng yaman, kundi sa pagtulong sa mga startup na negosyo na pinamumunuan ng mga kababaihan. Binili rin niya ang Kalinaw Cafe, ang lugar na nagsilbing kanlungan niya noong pinaplano niya ang kanyang pagbangon. Ginawa niya itong isang lugar ng kapayapaan para sa iba. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring magbasa, mag-isip at maging malaya. Laya, please, sabihin mo kung nasaan ka. Pagmamakaawa pa rin ni Sidro sa kabilang linya. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Huminga ng malalim si Laya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay payapa. May mga maliliit na guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang mga matang iyon ay hindi na puno ng sakit o galit. Ang mga ito ay puno ng kapayapaan. Hindi na siya si Ginebra Montemayor. Hindi na siya biktima. Dahan-dahan niyang inilayo ang telepono sa kanyang tainga. At sa isang simpleng pagpindot sa pulang icon sa screen, tinapos niya ang tawag. Hindi siya nagsalita. Walang mga salitang kailangan. Ang katahimikan ay ang kanyang huling sagot. Ilang sandali pa, isang waiter ang lumapit sa kanyang mesa. May dalang isang maliit na sobrang gawa sa makapal na papel. Ma'am Laya, may nagpadala po nito para sa inyo. Kinuha niya ito. Walang pangalan ng nagpadala. Ngunit ang selyo sa likod ay malinaw. Bureau of Corrections. Alam na niya kung kanino ito galing. Kay Amaris. Tinitigan niya ang sulat. Marahil ay puno ito ng mga sumpa. O marahil, isang pekeng pagsisisi. O baka naman, mga panibagong pagbabanta. Dati, ang sulat na ito ay magdudulot sa kanya ng kaba o galit. Ngunit ngayon, wala na. Tumayo siya at lumakad patungo sa maliit na fireplace sa lounge area ng cafe, isang palamuti na nagbibigay ng init sa mga gabing malamig. Binuksan niya ang salaming harang. Tinitigan niya ang mahinang apoy na naglalaro sa mga kahoy. Hindi niya binuksan ang sulat. Hindi niya kailangang basahin ang mga salitang puno ng lason mula sa nakaraan. Hinawakan niya ang sobre sa ibabaw ng apoy. Dahan-dahan, sinindihan ng apoy ang isang sulok nito. Pinanood niya itong kainin ng apoy. Ang puting papel ay naging itim na abo. Pinanood niyang maglaho ang huling koneksyon niya sa babaeng halos sumira sa kanya. Habang nagiging abo ang sulat, naramdaman niyang may isang mabigat na kadena ang tuluyang naputol mula sa kanyang puso.
Ang pagpapatawad ay hindi para kay Amaris. Ito ay para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang manirahan pa ang galit sa kanyang puso. Bumalik siya sa kanyang mesa. Humigop siya ng kanyang kape, ninamnam ang init at tamis nito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi na kailangan pang isuot na parang maskara. Ito ay totoo. Ito ay sa kanya. "Excuse me, ma'am." Isang boses ang pumukaw sa kanya, isang batang estudyante na may hawak na libro. "Pasensya na po sa abala. Ngayon lang po kasi ako nakapunta dito. Ang ganda po ng lugar. Kayo po ba ang may-ari?" Tumango si Laya. "Ako nga." "Ang galing po," sabi ng estudyante na mangha. "Ano po ang pangalan ninyo, ma'am?" Tumingin si Laya sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, sinabi niya ang kanyang pangalan ng buo at walang pag-aalinlangan, nang walang bigat ng ibang apelyido. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa at kalayaan. "Laya," sagot niya. "Just Laya." At dito nagtatapos ang kwento ni Laya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ipinakita niya sa atin na ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang tunay na kapayapaan at kalayaan ay matatagpuan lamang sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating mga sarili. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pagpapahalaga sa sarili ang pinakamahalagang yaman na hindi kayang nakawin ni numan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Laya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.